Tuloy ang init ng tensyon sa tapat ng Demon God's Palace. Isipin niyo, ang ikalawang Young Lord na si Guan Pyong, hinarang ng harap-harapan. Sabi ng guard, bukas na lang po kayo bumalik. Hindi makapaniwala ang tauhan ni Guan Pyong. Sinubukan pa nilang e-flex ang autoridad ng kanyang pinuno. Hoy! Ikalawang Young Lord ito, hindi niyo ba siya pwedeng ipaalam sa loob? Siguradong gugustuhin siyang makita ng Demon Lord. Pero matigas ang mga guards, umalis na kayo. Napahiya ang kampo ng Second Young Lord. Pero itong si Guan Pyong, pilit na nagpakitang gilas sa pagiging kalmado. Sinabihan niya ang kanyang tauhan, tigil. Tara na. Pero bago siya tumalikod, binulong niya ang pangalang nagpapakulo sa dugo niya. Sorayang. Habang naglalakad palayo si Guan Pyong, hindi niya alam na pinagmamasdan pala siya ng rurok ng talino ng cult, ang ating general strategist na si Hu Yuzong. Sabi ng strategist sa kanyang isip, yan ang ikalawang Young Lord. Ano kayang ginagawa niya rito? Mukha lang siyang mabait at hindi mapang-abuso sa kapangyarihan, pero ang totoo, napaka-ambisyoso niyan. Siya ang pinaka-obsessed sa kapangyarihan sa lahat ng mga disipulo. Mukhang nagsisimula na ang totoong bakbakan para sa trono. Pero heto ang pinakamaangas na part, mga boss. Habang nagagalit si Guan Pyong sa labas, ang ating bida na si Sorayang ay chill lang nakasama ang pinakamalakas na nilalang sa mundo, ang Demon Lord, sa loob ng garden ng Demon Cult. Inalok siya ng inumin ng Demon Lord, uminom ka muna. Ito ay Jianan Chun mula Sichuan. Sabi ng ating maangas na bida, napakabango nito. Pinuri pa siya ng Demon Lord, magaling ang iyong ginawa. Pero dahil pilyo at diretsahan nitong si Sorayang, salamat po. Tanong pa nito, pero Demon Lord, hindi ba masakit sa sikmura uminom ng ganito katapang ng walang pulutan o pagkain? Tumawa lang ang Demon Lord, ayokong masira ang bango ng alak ko dahil sa pagkain. Akala ko ba mahilig kang uminom? Dito na binitawan ni Sorayang ang linyang tatagos sa katinoan niyo. Sabi niya, opo, pero matagal-tagal na rin nung huli akong nalasing. Umiinom ako para malasing, pero kahit gaano karami ang inumin ko nitong mga nakaraang araw, hindi na ako tinatablan. Kaya tumigil muna ako sa pag-inom dahil doon. Boom! Ganyan na katindi ang umuusbong na Demon Lord. Kahit ang pinakamaangas na alak ng Sichuan, parang tubig na lang sa kanya dahil sa tindi ng kanyang sining. Nagpapatuloy ang tagisan ng talino sa pagitan ng ating bida at ng nag-iisang Demon Lord sa loob ng garden ng cult. Sabi ng Demon Lord, mas mabuting uminom ng hindi nalalasing kaysa sa gumawa ng mga pagkakamali habang bangag sa alak. Habang pinagmamasdan siya ni Sorayang, naisip ng ating bida na sa araw na ito, mukhang mas ordinaryong tao ang Demon Lord kumpara sa dati. Kahit tinitingala siya bilang isang Diyos, sa huli, tao pa rin naman siya. Pero huwag kayong pakasisiguro, dahil biglang nagbago ang ihip ng hangin nang magsimulang magtanong ang rurok ng kapangyarihan. Una, gusto kong marinig kung kumusta ang Vice Master ng Sword Palace. Sumagot ang ating bida, siya ba? Hindi pa man nakakasagot ng maayos ang ating bida. Bumanat pa ang Demon Lord ng isa pang napakabigat na tanong, gusto ko ring malaman kung bakit hindi ka agad bumalik matapos ang iyong inspection. Ipaliwanag mo ng detalyado, literal na napa-atres ang dila ng ating bida. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, binabawi ko na ang sinabi ko kanina. Nakakatakot pa rin siya. Sinubukan ni Sorayang na magpaliwanag. Matapos yun, sabi ng Demon Lord, so nabalitaan mong sinalakay at kinuha ng mga dayuhan ang Jokse family kaya nahuli ka dahil niligpit mo muna ang mga bastardo doon. Sumagot ang ating bida, sa madaling salita, opo. Gamit ang matinding kapangyarihan ng Demon Lord, pinalutang niya ang bote at sinabi, kunin mo ito. Napaisip si Sorayang na may pagtataka, tinatanggap na lang ba niya yun? Napakagulong paliwanag nga iyon, pero heto na ang pinakamatinding bahagi. Matapos inalok ang ating bida ng inumin ng Demon Lord, kasabay nito ang isang linyang yayanig sa katinoan ni Sorayang. Sabi ng Demon Lord, gusto ko ang totoong rason, hindi lang ang sitwasyon. Sa pool, literal na nagulat ang ating bida. Nagpatuloy ang Demon Lord, pakinggan natin ang tunay na dahilan kung gayon. Na-realize ni Sorayang na nakikita ng Demon Lord ang lahat gamit ang kanyang demonic eyes, kahit pa friendly itong makipag-inuman, nakatingin ito sa buong mundo mula sa itaas, kaya hindi uubra ang kahit anong kasinungalingan sa kanya. Sabi ng ating bida, dahil wala na ring saysay ang magtago pa, sasabihin ko ang totoo. Pero pagkatapos nito,
pakitingnan ang aking martial arts. Ngunit bago pa man magsimula ang demo, binitawan ng Demon Lord ang isang realidad na nagpapatunay kung gaano nakaangas ang ating bida ngayon, hindi mo na kailangan ng tulong ko. Lalo na't hindi pa nagtatagal simula nang maabot mo ang Ultimate Demon Realm. Alam na agad ng Demon Lord na ang ating bida ay formal ng tumapak sa rurok ng kapangyarihan. Wala talagang nakakaligtas sa paningin ng nag-iisang Demon God. Sabi ni Sorayang habang bakas ang hirap sa kanyang mukha, maraming problema. Sinubukan kong ayusin ang mga bagay-bagay, pero kailangan kong itapon ng marami sa aking mga techniques. Tinitigan siya ng Demon Lord, tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hindi naman mahirap na tignan ang iyong martial arts. Pero hindi ko maintindihan kung bakit mo ito hinihiling sa akin. Isang sandali nang nakabibinging katahimikan ang namayani. Dahan-daang tumingala ang ating bida at binitawan ang mga salitang yayanig sa pundasyon ng buong Jianghu. Mayroon akong pangarap, seryosong wika ni Sorayang. Nagtanong ang absolute ruler ng kulto, ano yun? Dito na sumabog ang dambuhalang ambisyon ng ating bida, ang burahin ng Righteous Heavenly Alliance at ang Stillblood Fortress sa mundong ito. Literal na napatigil ang mundo. Maging ang Demon Lord ay napaisip sa tindi ng deklarasyong ito. Sabi ng Demon Lord habang pinag-uugnay ang mga piraso ng puzzle. Gusto ko talagang malaman kung bakit mo tinulungan ang Jokse family sa kabila ng masamang dugo sa pagitan nyo. Pinakamainam na magkaroon ng malaking puwersa para pabagsakin ang alliance. Kaya pala tinulungan mo ang Jokse family. Parehong kaaway ng cult ang dalawang grupong yan. Pero hindi ka nagpakita ng kahit anong malasakit sa dalawang yan hanggang ngayon. May nagbago ba matapos mong makaharap ang First Elder ng Alliance? Malamig na sumagot ang ating bida, bakas ang puot sa kanyang mga mata, namumuhi ako sa kanila. Inulit ito ng Demon Lord sa kanyang isipan, namumuhi. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang napakalalim na aral, ang maliit na apoy ay kayang sumunog ng buong bundok. Ang maliit na galit ay kayang lumaki bilang isang matinding pagkamuhi. Minsan, ang galit ay nabubuo ng walang rason din. Hindi ko itatanong kung bakit mo kinamuhian ang dalawang organisasyong yan. Pero hindi ko pwedeng sabihin na ang ginawa niyo sa Poison Dragon Pavilion Master ay hindi padalos-dalos. Ngunit hindi nagpatalo ang ating bida, hindi ako sang-ayon. Malaki ang naging papel ng Tang Clan sa pagbagsak ng Jokse family. Dito na binitawan ng Demon Lord ang pinakamalamig na katotohanan na nagpatahimik sa paligid, plano ko na talagang ubusin ang Jokse family. Isang nakakangilabot na revelasyon. Ang Jokse family na tinulungan ng ating bida ay nakatadhana na palang burahin ng sarili nilang Panginoon. Napako ang tingin ng ating bida sa dambuhalang presensya sa kanyang harap. Nagpatuloy ang Demon Lord, sinabi ko na sa iyo na ang maliit na apoy ay kayang sumunog ng buong bundok. Ganoon din sa mga organisasyon. Ang pamilyang yan ay magdudulot lang ng malalaking problema para sa cult balang araw. Ginamit ng Sword Palace ang laso ng Tang Clan at sinakop ang Jokse family. Wala akong pakialam kung paano binalak ng Sword Palace na pabagsakin ang Jokse family. Ang mahalaga ay ang resulta, sa huli. Isang resulta kung saan ang Jokse family ay tuluyang sarado at nabura. Malamig ang boses ng Demon Lord, isang katotohanan na nagpapatunay na para sa kanya, ang layunin ang siyang nagdidikta sa lahat ng paraan. Ngunit hindi nagpatalo sa kaba ang ating bida at nagtanong, Demon Lord, balak niyo po ba itong gamitin para e-pressure ang Orthodox Miriam? Sumagot ang Demon Lord, masyadong maliit na gawa lang yan. Higit pa sa pag-pressure ang gagawin ko. Nanlaki ang mata ng ating bida sa narinig na revelasyon. Sabi pa ng Demon Lord, balak kong pabagsakin ang hindi bababa sa 3 sa 10 great sect o ang 5 great clans. Isang dambuhalang deklarasyon, isang plano na kayang yanigan ang buong pundasyon ng Jianghu. Dahil sa tindi ng narinig, hindi napigilan ng ating bida na mag-alala para sa hinaharap, hindi ba magreresulta yan sa isang malawakang gyera? Sumagot ang Demon Lord nang may dalang pangaral, napaka-naive mo naman. Ang pagbagsak ng ilang sect at clans ay hindi magsisimula ng gyera. Kahit marami pa yan, walang gyerang idedeklara. Sa kabilang banda, ang pagbagsak ng kahit isang sect o clan lang ay pwedeng magsimula ng gyera. Ang punto ay kung sino ang pinabagsak, hindi kung ilan. Hindi mangyayari ang gyera kahit gaano pa karaming tao ang mamatay kung hindi sila ang tamang tao. Gayunpaman, ang pagkamatay ng isang mahalagang tao ay kayang yanigan ang buong mundo.
Kung napatay ka ng Sword Palace noong ikaw ay ang Inspector General, yan ang pwedeng humantong sa gyera. Literal na napatigil ang mundo ng ating bida. Ang buhay niya ay hindi lang pala basta buhay ng isang tagapagmana, kundi isang mitya na kayang sumunog sa buong mundo. Sa gitna ng katahimikan, nagtanong ang ating bida, dahil ba ako ang tumayong substitute mo? Malamig na sumagot ang Demon Lord, eksakto. Iyan ang rason kung bakit nananatiling tahimik ang lahat sa kabila ng pagkamatay ng First Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Dagdag pa ni Li Cheonsang nang may panghahamak, wala siyang silbi sa loob ng mahabang panahon. Ang kanyang kamatayan ay walang kahit anong halaga. Binalik ng Absolute Ruler ang usapan sa totoong issue. Wika ng Demon Lord, balik tayo sa punto. Binago mo ang mga plano ko dahil sa pagtulong mo sa Joksa family. Hindi nagpatinag ang ating bida at sumagot, naiintindihan ko. Babayaran kita para dyan. Nagtaka ang Demon Lord, babayaran mo ako. Sumagot ang ating bida, nabanggit niyo na balak niyong pabagsakin ang 3 clans o sect. Hindi ko alam kung gaano ito katagal gagawin, pero susubukan kung mangyari yan. Isang dambuhalang hamon. Napangiti ang Demon Lord sa tindi ng loob ng ating bida. Nagtanong ang Panginoon, paano? Dito na inilatag ni Sorayang ang kanyang mga piraso sa chessboard, ang babaeng pumasok sa Joksa family ay disipulo ng Secret Demon Queen, kaya mayroon siyang koneksyon sa Steel Blood Fortress. Ang Vice Master ng Sword Palace naman ay mula sa 4 Outer Wall Palaces. At ang Poison Dragon Pavilion Master ay bahagi ng Righteous Heavenly Alliance. Sa madaling salita, hawak na natin sa ating mga palad ang mga taong may impluensya sa 3 puwersang yan. Sinabi niyo na ang pagkamatay ng tamang tao ay kayang baguhin ng lahat, di ba? Gagamitin ko ang 3 taong ito at ang House Sect para gumawa ng isang bagay na napaka-interesante. Isang napakalupit na kalkulasyon. Maging ang Demon Lord ay napabilib sa talas ng ating bida. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang tiwala, gamitin mo ang resulta para ipakita sa akin kung ano ang balak mong gawin. Dahil naging mahusay ang performance mo bilang Inspector General, pagkakatiwalaan kita sa pagkakataong ito. Hindi kita sisisihin sa paggulo sa aking mga plano. Sa kanyang isip, napangisi ang ating bida, oh, wow! Talagang laking pasasalamat ko, ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang misteryosong pangyayari ang naganap. Biglang lumutang ang dambuhalang espada ng ating bida at marahang gumalaw patungo sa mismong tapat niya. Nagulat at napatigil si Sorayang. Ano ang ibig sabihin ng paglutang ng espadang ito sa harap ng ating bida? Matapos ang seryosong usapan, hinarap ng Demon Lord ang ating bida, humiling ka na suriin ko ang iyong martial arts. Dahan-daang hinawakan ni Sorayang ang kanyang dambuhalang espada, nararamdaman ang bigat ng kapangyarihang taglay nito. Isang maikling sigaw na nagmula sa kanyang kaibuturan habang nag-iipon ng lakas. Malamig na nag-utos ang Panginoon, gaya ng dati. Sugurin mo ako. Ngunit sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, napansin ng ating bida ang isang kakaibang anomalya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naguguluhan, ano? Noong uli kaming nagduel, ang kanyang stance ay walang kapintasan. Pero ngayon, bakit napakaraming openings? Napaisip siya kung ito ba ay isang bitag, maging ito man ay sobrang perpekto o sadyang puno ng butas, malinaw na ang intensyon niya ay turuan ako. Alam ko na hindi ako mananalo sa kanya kahit anong mangyari. Nag-iba ang tingin ng ating bida, naging kasing talim ng kidlat, kaya naman, dapat ba akong umatake ng maayos lang? Hindi, mayroon lang maliit na pagkakaiba sa pagitan ng pagiging perpekto at pagkakaroon ng kapintasan. Kailangan kong tumama na tila papatayin ko siya sa isang iglap. Kailangan ko ng ganoong klaseng kahandaan at determinasyon. Habang nag-iipon ng nakamamatay na chi ang ating bida, maging ang Demon Lord ay napansin ang pagbabago sa aura nito. Sabi ni Li Cheonsang sa kanyang isip habang tinititigan ang disipulo, ibang-iba na siya. Ilang beses na akong nagkaroon ng training duels kasama ang Great 9 Demonic Elders, at palaging pareho ang resulta. Naalala ng Demon Lord ang mga elders na sa kabila ng paglipas ng panahon ay hindi man lang makagawa ng kahit isang matinong atake sa kanya. Sa huli, lagi silang lumuluhod sa lupa at pinupuri ang kadakilaan ng Diyos habang inaamin na hindi sila sapat, isip ng Panginoon. Hindi ito katakataka dahil sa malinaw na chain of command sa Miriam, kung saan madaling mapatamba ng isang higher-ranked demonic martial artist ang sinumang mas mababa sa kanya.
Ngunit ang ating bida ay lumalampas sa loika ng ranggo. Namangha ang Demon Lord, pero siya ay iba. Hindi siya nag-iisip na basta umatake lang kahit alam niyang hindi niya ako kayang patayin. Talagang sinusubukan niya akong paslangin ng totoo. Isang dambuhalang pagsabog ng bilis at lakas. Biglang sumugod ang ating bida para atakihin ang Demon Lord gamit ang kanyang dambuhalang espada. Isang nakakangilabot na realisasyon ang bumalot sa Panginoon. Mas mahina siya kumpara sa mga demonic elders, ngunit sumusugod siya sa akin nang may buong intensyon na pumatay. Ang tigre ay handa ng sumunggab sa mismong Diyos ng kulto. Isang laban ng ensayo na may timpla ng tunay na kamatayan. Heto na ang sandaling hindi inakala ng marami. Isang tapatan na magpapayanig sa mismong pundasyon ng Demon Lord Palace. Sa gitna ng tensyon, ramdam ng ating bida ang bigat ng hamon na nasa harap niya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang naghahanda sa pag-atake, kailangang maging ganito katindi ang aking paninindigan kung nais kong makatama kahit isang beses lang. Bagaman ang kanyang aura sa kasalukuyan ay mas malapit na sa isang demonic martial artist kaysa sa konsepto ng kamatayan, alam niya na sa kailaliman ng kanyang pagkatao ay nananatili pa rin ang mga instinto ng isang Grim Reaper. Ngunit sa isang pikit mata, bago pa man ito tuluyang tumama, ang napakabilis na sandata ay napatigil at nasalag ng mismong kamay ng Demon Lord. Hindi nagpatalo si Sorayang, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang bigat at buong lakas sa pagdiin ng espada. At doon naganap ang isang hindi kapani-paniwalang eksena, sa tindi ng puwersa ng ating bida, isang sugat ang dahan-daang lumitaw sa kamay ng absolute ruler ng kulto. Isang sugat sa kamay ng isang Diyos. Isang patunay na ang ating bida ay opisyal nang lumalagpas sa limitasyon ng isang ordinaryong tao at unti-unti nang nagiging isang tunay na demonyo. Wala nang preno ang bakbakang ito sa loob ng Demon Lord Palace. Isang laban ng ensayo na mas matindi pa sa totoong digmaan. Matapos matamo ng Demon Lord ang sugat sa kanyang kamay, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at nagpakawala ng isang dambuhalang palm strike gamit ang kanyang kabilang kamay. Boom! Sa tindi ng impact, literal na tumalsik ang ating bida palayo. Pero dahil sa kanyang malupit na reflexes, nagawa ni Sorayang na makabawi at maituwid ang kanyang balanse bago pa man siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napadaing ang ating bida habang nararamdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip lang niya, hindi ko na maigalaw ang mga paa ko. Hindi ko na magagamit ang 9 Heavens Contraction Divine Steps. At kahit magawa ko man, hindi na ito dadaloy ng natural gaya ng dati. Napansin din niya ang kakaibang titig ng kanyang Panginoon. Ano? Ano ba ang tinitignan niya? Isang sandali ng katahimikan. Nakatitig ang Demon Lord sa kanyang sariling palad na may sugat, isang sugat na nakuha niya mula sa atake ni Sorayang. Gusto pa sanang sumugod ng ating bida, kung ganoon, magpapatuloy ako. Pero agad siyang pinigilan ng Demon Lord, hindi. Mabilis na itinago ng Absolute Ruler ang kanyang nasugatang kamay sa kanyang likuran. Subukan naman natin ang ibang paraan sa pagkakataong ito. Ikaw naman ang sumubok na dumedepensa. Dito na nagbago ang ihip ng hangin. Itinaas ng Demon Lord ang kanyang kanang kamay at itinuro ito ng direkta sa ating bida. Literal na napaatras ang ating bida sa tindi ng presensyang nararamdaman niya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, binabaluktot at dinidistort niya ang espasyo. Wala akong maramdamang hangin, init, o kahit na ang sikat ng araw. Sumigaw ang bida sa gulat, ano ba itong nararamdaman ko? Binalot ng purong kadiliman ang paligid ng ating bida. Lumabas ang figura ng kamatayang tagapagsundo. Alam niya ang tindi ng kapangyarihang kaharap niya, hindi, isa itong ilusyon na nilikha ng kanyang demonic energy. Pero napakatotoo nito sa aking pakiramdam. Sabi ng Demon Lord, ito ang tinatawag na demonic hand of the heavens. Subukan mong salagin ito. Isang nakakangilabot na puwersa ang biglang sumabog. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, napakalupit ng puwersang ito. Pakiramdam ko ay madudurog ang bawat kalamnan sa katawan ko. Dito na na-realize ng ating bida ang totoong rason kung bakit walang kapantay si Lee Cheon-sang. Hindi siya katulad ng ibang martial artists na gumagamit lang ng chi mula sa kanilang energy core. Ang Demon Lord ay ginagamit ang sarili niyang chi at ang nature's chi para pakialaman ang lahat ng kanyang nakikita. Sabi ng ating bida, hindi ko alam na posible pala ang ganitong klaseng bagay. Lagot, ginagamit ko na ang aking 9 depths demonic arts bilang baluti sa paligid ng aking katawan,
pero ang balat ko ay pilit pa ring binabakbak at pinupunit ng kanyang puwersa. Ang Nine Depths Demonic Arts na itinuturing na gateway patungong impyerno ay pilit na dinudurog ng kamay ng mismong Demon Lord. Ang ating bida ay kasalukuyang pilit na nilalabanan ang nakakangilabot na puwersa ng kanyang Panginoon. Habang nararamdaman ang bigat ng atake, napasigaw ang ating bida sa tindi ng hirap, hindi ko ito mapigilan. Ngunit ang Demon Lord, sa halip na tumigil, ay nagpatuloy sa kanyang malamig at makapangyarihang paliwanag. Narinig ko na tinatawag mo ang espadang yan bilang Dragon Scale Blade. Ang pangalan ng isang sandata ay depende sa kanyang may-ari. Gayunpaman, bago mo pa ito makuha, kilala rin ito bilang Dragon Slaying Demonic Blade. Isang maalamat na kasaysayan ang biglang isiniwalat ng Demon Lord, isang demonyong espada na pumapatay ng mga dambuhalang dragon. Ipinagpatuloy ng Absolute Ruler ang kanyang kwento, sinasabing ginamit ng founding Demon Lord ang espadang ito upang pugutan ang orihinal nitong may-ari, isang dragon, nung itinatatag niya ang Great Mountains bilang kanyang nasasakupan. Kailangan mong maunawaan ang pinaka-essence ng espadang yan. Napatigil ang ating bida habang pilit na pinag-iisipan ang sinabi ng kanyang master. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, paano ko naman gagawin yun? Sabi ng Demon Lord, ang pangalan ng isang martial arts technique ay ang unang hakbang patungo sa pag-unawa nito. Ganoon din sa mga sandata. Natutunan mo na ang totoong pangalan ng Dragon Scale Blade. Ilantad mo ang tunay na mukha ng espadang yan. Pakiramdaman mo ang kanyang kabaliwan at presensya. Kapag naunawaan mo ang espada, natural mo nang malalaman kung paano sasalagin ang aking atake. Isang dambuhalang hamon para sa ating bida. Sa gitna ng panganib, kailangang mag-resonate ang kanyang kaluluwa sa mismong sandatang hawak niya. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip habang nanginginig ang buong katawan, hindi ko alam kung posible ba to. Hindi ko lang dapat basta ibuhos ang aking demonic energy sa espada. Kailangan kong palambutin ang nature ng aking enerhiya para ang blade at ang enerhiya ay mag-resonate. Kailangan ng ating bida na pag-isahin ang kanyang enerhiya at ang nakatagong enerhiya ng espadang ito upang lumabas ang tunay nitong kapangyarihan. At sa isang pikit mata, isang hindi kapani-pani walang pangitain ang naganap. Ang mata ng dragon na nakaukit sa dambuhalang espada ay biglang umilo ng napakatapang na nagliliyab na pula. Maging ang Demon Lord, ang Absolute Ruler na nakatayo sa tuktok ng mundo, ay hindi napigil ang magulat sa nasaksihan. Ang mata ng dragon ay nagising na. Ang tunay na anyo ng Dragon Slaying Demonic Blade ay handa nang sumabog sa kamay ng ating bida. Heto na ang rurok ng kanilang tapatan. Sa gitna ng nagbabadyang dilim at matinding pressure ng Demonic Hand of the Heavens, nagkaroon ng sariling realisasyon ang ating bida. Hinarap ni Sorayang ang kanyang dambuhalang sandata at nagwika, sa totoo lang, hindi ko pa talaga lubos na naiintindihan kung ano ang totoong kapangyarihan ng espadang ito. Gayunpaman, itinaas ng ating bida ang kanyang dambuhalang espada gamit ang dalawang kamay. Inihanda niya ang kanyang buong lakas para sa isang pinal na atake at ihinampas ito ng buong bangis. Sumigaw si Sorayang habang bumabagsak ang sandata, gagawin ko na itong sarili kong demonic blade simula ngayon. Isang dambuhalang aura slash na parang isang nagngangalit na dragon ang sumugod ng napakabilis patungo sa Demon Lord. Sa tindi ng puwersa, ang nakabalot na kadiliman ay literal na nag-crack at tuluyang nawasak. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog at lumitaw sa buong paligid. Matapos ang madugong laban, hingal na hingal ang ating bida. Tinitigan siya ng Demon Lord at binitawan ang mga salitang puno ng pagkilala, magaling ang iyong ginawa. Ngunit sa loob-loob ng Demon Lord, hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagkatuto ni Sorayang. Sabi ni Li Cheonsang sa kanyang isip, ang Demonic Hand of the Heavens ay nagmementina ng balanse sa pagitan ng demonic energy at space para maging sarili kong domain ang paligid. Pero nagawa niya ring gawin ang parehong bagay gamit ang Ninefold Demonic Arts at ang Dragon Slaying Demonic Blade para gumawa ng opening sa aking domain. Iyan ang paraan kung paano niya nagawang salagin ang atake. Kinapos siya sa oras, pero nahanap niya ang sagot. Hinarap muli ng Demon Lord ang bida para magbigay ng isang napakalalim na aral, ang isang expert martial artist ay kayang samalag ng sword aura gamit lang ang kahit isang pirasong patpat. Iyon ay dahil ang isang expert ay kayang gumamit ng chi sa ibang level kaysa sa isang hindi expert. Ang paraan ng paggamit ng chi ay walang katapusan. Kung itatanim mo yan sa iyong isipan,
mas malayo pa ang mararating mo. Iyan na muna para sa araw na ito. Habang marahang naglalakad ang dalawa matapos ang kanilang ensayo, napansin ng Absolute Ruler ang pisikal na pagbabago sa kanyang disipulo. Sabi ng Demon Lord, nagbago ang iyong mga muscles. Sumagot ang ating bida, opo, sa totoo lang, dati ay, ngunit pinutol siya ng Demon Lord, maganda ang iyong endurance. Mayroon kang perpektong build para sa sunod-sunod na mga serial attacks. Ang ating bida ay hindi lang basta lumalakas, ang kanyang buong katawan ay unti-unti nang hinuhubog para maging isang perpektong makina ng kamatayan. Inamin ng ating bida ang pagbabago sa kanyang sining. Sabi ni Sorayang habang sinusuri ang sariling katawan, opo, pero magkaiba na ito ngayon. Mayroon na akong pangangatawan na angkop sa mabilis at pasabog na mga teknik. Siguro ay kaya kong punan ang kawalan ng endurance gamit ang demonic energy, pero medyo naguguluhan pa ako sa ngayon. Nagpatuloy ang Demon Lord sa paglalakad at sumagot ng may malamig na boses, yan ba ang rason kung bakit hindi mo ipinagpatuloy ang iyong atake? Medyo nagulat ang ating bida na naguguluhan, ano po? Malamig na nagwika ang Panginoon, matapos mabigo ang iyong unang atake. Ang dating ikaw ay agad na maghahanda para sa isa pang pagsugod. Isang matalas na obserbasyon mula sa mismong Demon Lord. Napayuko si Sorayang, ginawa ko po yun, pero pinutol siya ni Li Cheonsang, hindi sumunod ang iyong mga paa. Sumagot ang bida ng may pagsuko, opo. Pero sa loob-loob ni Sorayang, nanlilisik ang kanyang isip sa tindi ng insight ng kanyang master, kaya naman pala, alam niya. Dahil nakita ng Demon Lord ang potensyal at ang kasalukuyang limitasyon ng kanyang disipulo, binitawan niya ang isang gantimpala na hindi inaasahan ng sinuman. Sabi ng Demon Lord ng may seryosong mukha, ang bawat pyesa ay dapat na sakto ang sukat. Naguluhan ang ating bida dahil hindi niya maunawaan ang ibig nitong sabihin, ano po? Pinahihintulutan kita na pumasok sa Demon Domain Pavilion. Kunin mo kung ano ang sa tingin mo ay nararapat sa iyo. Literal na nagliwanag ang mukha ng ating bida sa kanyang isip, ayos. Napakagalante niya talaga, gaya ng inaasahan mo sa pinakamakapangyarihang nilalang sa buong mundo. Matapos ang usapan sa pagsusuri ng kakayahan ng ating bida, agad na lumipat ang eksena sa harap ng isa sa pinakasagradong lugar ng buong kulto. Ang Demon Domain Pavilion. Namangha si Sorayang habang nakatitig sa dambuhalang gusali, kaya ito pala ang Demon Domain Pavilion. Ang top secret storage ng cult na tanging ang mga may pahintulot lang ng Demon Lord ang pwedeng makapasok. Napasigaw siya sa gulat, wow! Napakagarbo naman ito. Ngunit habang naglalakad sa loob, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa ating bida. Isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay bilang bahagi ng Righteous Faction. Sabi ni Sorayang sa kanyang isip, hindi tulad ng ibang mga lihim na imbakan ng mga libro, ang lugar na ito ay puno ng mga scriptures at demonic study texts. Ipinaalala nito sa akin ang Scripture Pavilion ng Shaolin Temple. Sinuri niya ang bawat sulok. Ang lugar na yun ay may mga secret techniques pati na rin ang mga Buddhist texts. Dito naman, walang mga Buddhist texts, tanging mga Mara scriptures lang. Ngunit isang misteryo ang biglang sumagi sa kanyang utak, maliba ako sa pag-iisip na, ang layout ng lugar na ito ay halos katulad ng Scripture Pavilion. Mas malaki ang lugar na ito, pero ang pagkakaayos ay siguradong pareho. Mayroon kaya itong koneksyon sa isa't isa? Isang dambuhalang katanungan ang nabuo sa isipan ng ating bida. Ano ang lihim na nag-uugnay sa sentro ng demonic cult at sa kuta ng Righteous Faction? Habang tinitingnan ang mga naglalakihang scriptures, nagwika si Sorayang sa kanyang isip, sinasamba ng Shaolin Temple si Buddha, habang ang Heavenly Demon Divine Cult ay sumasamba sa demonic god na si Mara ng Desert Realm, ang siyang gumugulo sa enlightenment ni Buddha. Isang dambuhalang hidwaan na mas matanda pa sa mismong panahon. Ipinagpatuloy ng bida ang kanyang monologue, pero ang cult at ang Shaolin Temple ay matagal nang magkaaway bago pa man nabuo ang Righteous Heavenly Alliance at ang Steel Blood Fortress. Napahinto si Sorayang at napagtanto na kulang ang kanyang oras, hindi ito ang oras para sa mga ganyang tanong. Isang araw lang ako rito. Kailangan kong makahanap ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa loob ng oras na yan. Habang abala ang ating bida sa paghahanap ng nararapat na teknik, lumipat ang eksena sa trono ng Demon Lord. Doon, ang absolute ruler ng kulto ay nakatitig sa kanyang sariling kamay,
ang kamay na may marka ng espada mula sa kanilang nakaraang tapatan. Dahan-daang nagwika ang Demon Lord, isang killer blade na sinusubukang maging isang demonic blade. Nagawa niyang malampasan ang demonic Emperor Qi. Sa kanyang isipan, tila hindi pa rin siya makapaniwala sa tindi ng potensyal ng kanyang disipulo, napakahiwagang karakter. Ang kanyang skill level ay nasa 10, pero lagi niyang nagagawang magpakita ng lakas na nasa 12. May mga taong ganoon, yung mga kayang gumawa ng higit pa sa dapat nilang kakayahan. Isang abilidad na hindi may kukumpara sa ordinaryong talento lang. Ayon sa Demon Lord habang nagsasali ng kanyang alak, judgment abilities, dependability, creativity, isa itong realm na maabot mo lang kung nasa iyo ang lahat ng mga bagay na yan. Pero sa kabila ng lahat ng papuring ito, naging malamig ang kanyang boses, pero hindi pa rin siya sapat. Isang dambuhalang hamon para sa kinabukasan ng buong pamilya. Binitawan ng Demon Lord ang kanyang pinal na pagmamasid sa kanyang isip, napakalakas niyang kandidato, pero hindi pa siya sapat para pasanin ang mga responsibilidad ng pagiging pinuno ng cult. Kung hindi siya mag-i-improve, hindi siya magiging Demon Lord kahit pamanalo siya sa succession fight. Tinitigan ng Demon Lord ang kawalan at tila tinatanong ang ating bida sa malayo, kaya mo bang gawin yon? Ang oras ay tumatakbo. Magagawa kaya ni Sorayang na malampasan ang kanyang sariling limitasyon sa loob ng Demon Domain Pavilion, o mananatili lang siyang isang ordinaryong miyembro sa harap ng trono? Nagpapatuloy ang paghahanap ng ating bida sa loob ng mahiwagang Demon Domain Pavilion. Sa gitna ng libu-libong mga lihim na kasulatan at sining, isang espesyal na teknik ang pumukaw sa kanyang atensyon. Napangiti si Sorayang, nahanap ko rin. Ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast. Isang teknik na may bansag na Heavenly Demon sa pangalan nito, kahit na hindi ito isang tradisyonal na demonic art. 3 siglo na ang nakalipas, ang tinaguriang strongest fist under the heavens na si Divine Fist Mach Hyo ay sumapi sa Divine Cult. Ang Heavenly Demon Lightning Bolt Feast ay ang resulta ng pagsasama ng mga demonic arts at ng kanyang pinakamalakas na teknik, ang 81 Thunder Lightning Strikes. Sinuri ng ating bida ang bawat detalye ng sining, gumagamit ito ng napakaraming inner energy, hindi katulad ng Heaven Elevation Technique. Mabilis ito, pero hindi masyadong magulo. Hindi rin ito nakatuon sa mga serial attacks. Ngunit sa kabila ng mga depektong ito, nakita ni Sorayang ang tunay na potensyal ng teknik. Sabi niya sa kanyang isip, gayunpaman, bawat saksak o suntok ay mabigat at makapangyarihan. Sapat ang lakas nito para hindi ko na kailangang sundan pa ng iba pang serial attacks. Kung paghahaluin ko ito at ang Explosive Mountain Blast, mukhang magiging napaka-useful nito. Bigla namang bumalik ang alaala ng ating bida sa sandaling kasama niya pang naglalakad ang Demon Lord. Binitawan ng Demon Lord ang isang mahalagang paalala, at isa pang bagay. Bibigyan kita ng isang bagong footwork technique na dapat mong matutunan. Tinatawag itong Best of the Demonic Martial Arts. Balik sa kasalukuyan, inabot ng ating bida ang isang libro na nasa pinakataas na bahagi ng imbakan. Nanlaki ang mga mata ni Sorayang sa tuwa, ito na yun. Ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Habang abala ang ating bida sa pagtuklas ng mga bagong sining, lumipat naman ang eksena sa trono ng Demon Lord. Isang pamilyar na presensya ang dumating para magbigay pugay. Demon Lord, narito po ang General Strategist, pag-aanunsyo sa palasyo. Yumukod si Ho Yosong, binabati ko ang Demon Lord. Tanong ni Li Cheonsang habang nakaupo sa kanyang trono, ano ang nagdala sa iyo rito? Sumagot si Ho Yosong dala ang kaperasong papel, mayroon lang po akong itatanong. Mayroong isang entry permission para sa Demon Domain Pavilion. Kayo po ba ang nagbigay nito? Isang maikli at direktang sagot ang binitawan ng Absolute Ruler. Sabi ng Demon Lord, oo. Nagtaka ang general sa narinig. Sino kaya ang pinalad na makapasok sa pinakasekretong storage ng cult? Sabi ni Ho Yosong, oh? Mayroon sigurong nakagawa ng isang dakilang bagay. Siya po ba marahil ang Guardian Court Master? Nagkukunwaring hindi alam ng general na ang tinutukoy na tigre ay walang iba kundi ang ating bida na si Sorayang. Gusto niyang marinig mismo sa bibig ng Demon Lord ang sagot. Nagpatuloy ang seryosong pag-uusap sa loob ng bulwagan. Matapos kumpirmahin ng Demon Lord na may nagbigay ng pahintulot sa Demon Domain Pavilion, binitawan niya ang isang matalas na hirit kay Ho Yosong, alam mo na ang sagot.
Napangiti ang general dahil tama ang kanyang hinala, kung ganoon, ang Third Young Lord nga pala yon. Napansin ng Demon Lord ang kakaibang aura ni Hoyosong, mukhang masaya ka tungkol dito. Sagot ng general, sa totoo lang, opo. Ngunit hindi nakaligtas sa paningin ng Panginoon ang katotohanan. Banat ng Demon Lord, ginulo niya ang iyong mga plano. Hindi naman itinanggi ito ni Hoyosong, maaari at palagi naman akong nakakagawa ng bagong plano. Mas mabuti na ito kaysa sa isang malawakang gyera. Pero bakit sa Demon Domain Pavilion? Sa pagkakaalam ko, marami na siyang hawak na magagandang techniques. Dito na binitawan ng Demon Lord ang dahilan na tila ikinagulat ng general, nagrereklamo siya na hindi raw sapat ang mga yon. Literal na napatigil ang utak ni Hoyosong sa narinig. Sabi niya sa kanyang isip habang hindi makapaniwala, nagrereklamo. Third Young Lord, tunay kang kamanghamanghang nilalang. Simula noong gumaling ka mula sa iyong chi blockage, ang Demon Lord ay nagsimula ng makipag-usap sa mga tao. Hindi siya kailanman naging ganito kamasalita noon. Bumalik sa seryosong usapin ng Demon Lord, kumusta na ang Special Protection Target? Ulat ni Hoyosong, kasalukuyan po siyang nasa ilalim ng pangangalaga ng physician. Ngunit may narinig na chismis ang Absolute Ruler, nabalitaan ko na ang panauhing ito ay isang troublemaker. Depensa ng general, nakausap ko na po sila ng minsan, pero sa tingin ko ay hindi naman. Isang misteryosong hinala ang binitawan ng Demon Lord bago matapos ang eksena. Sabi niya, ganun ba? Pero tila mayroon silang ibang dahilan kung bakit sila naririto. Agad na lumipat ang eksena sa Solitary Bamboo Grove. Isang estranghero ang nakaupo sa gitna ng kampo, naiirita sa panahon, mas mainit pa ito kaysa sa inaasahan ko. Paano natitiis ng mga tao rito ang ganitong init? At sa isang iglap, ipinakita ng estrangherong ito ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan. Marahan niyang itinapik ang kanyang kamay sa mesa, at sa isang pikit mata, ang lahat ng bagay sa paligid ay literal na naging yelo. Ang buong atmosfera ay biglang napalitan ng nakakangilabot na lamig. Dahan-dahan na nagbago ang aura ng kanyang mukha. Ang pinagpapawisan niyang katawan dahil sa init ay biglang nag-aliwalas. Napabuntong hininga ang misteryosong lalaki, phew. Yan, mas okay na. Sino ang misteryosong panauhing ito na kayang kontrolin ang elemento sa isang tapik lang? Isang bagong puwersa na naman ba ang yayanig sa Heavenly Demon Divine Cult? Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.